magandang araw mga dude for today's vlog. So, nandito tayo sa Rusi Antipolo para i-review ang kanilang Rusi Classic 250i fuel injected edition. So, tara, huwag na natin patagalin ito. Let's go! Ayan mga dude, so katabi na nga natin tong Rusi Classic 250i nila ngayon. So titingnan natin yung specs niya, tapos yung kanyang mga features na nadagdag kung meron man ngayong 2023, tapos yung kanyang latest price update, magkano yung down payment, and then yung monthly amortization. Tapos i-walk around review din natin at magbibigay din tayo ng personal opinion about sa looks ng motor na to. So tara, wag na natin patagalin to. At unahin na nga natin ang kanyang engine specs. Ito ay may 250cc, single cylinder, 2 valves, 4-stroke, oil-cooled, 6-speed manual transmission, bore stroke na 65.5 by 66.2mm. Ang compression ratio niya ay 9.7:1. May maximum speed na 120 km to 130 km. Napakalakas na rin ang motor na to dahil 200cc siya, ay may maximum power of 17.7 horsepower at 8,500 RPM. At may maximum torque naman ito na 17.2 Nm at 6,000 RPM. Naka-LED na rin ang kanyang headlight, taillight at maging ang kanyang signal light. Pagdating sa kanyang gauge panel ay naka-round digital to. Talagang classic na classic ang datingan. Katamtaman lang din ang bigat ng motor na to dahil may 133 kg lamang siya at may seat height na 790mm at may ground clearance na 155mm. Kaya kung ikaw ay bababa pa sa 5'5 ang height, medyo alanganin sa iyo ang motor na to. Dahil sa height ko na 5'5, medyo tingkayad na tayo dito. At ang kanyang fuel consumption ay 20 to 30 km per liter. At ang kanyang napakalaking tangke ay kayang magkarga ng hanggang 12 liters. Bagay na bagay ito sa mga mahilig mag long ride dahil hindi ka maya't maya magpapagas dahil sa laki ng kanyang fuel tank capacity. At ang kanya namang oil capacity ay naglalaro sa 1.3 liters. Ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 110/90 by 17 na tube type, pero convertible naman ito sa tubeless dahil ito ay naka-mags type. At nilagyan din ito ng dalawang disc brake left and right na may tig-dalawang dual piston caliper na nakakabit sa kanyang napakagandang inverted telescopic fork. At ang sukat ng kanyang gulong sa huliang bahagi ay 130/80 by 17 tube type din, convertible sa tubeless dahil naka-mags type siya, na naka-disc brake single piston caliper. Napakaganda din ang kanyang suspension dito sa hulihan dahil dibaso na ang kanyang dual shock. Kung ikaw ay mahilig sa mga classic na bike, mga old school retro vibe, talagang pasok sa panlasa mo ang isang to. Wala ka nang dapat baguhin pa at hindi ka na dapat pa mag-modify or may baguhin dito sa looks ng motor na to dahil classic na classic ang datingan. Kung ang iba ay nagmo-modify pa para ma-achieve ang talagang classic na looks ng bike, ibahin mo ang isang to dahil sasakyan mo na lang ang bike na to. So tara, walk around review na natin to at simulan natin dito sa kanyang bandang unahang bahagi. Ayan mga dude, so kahanga-hanga ang kanyang headlight. Ayan, so parang may hugis na letrang H, dagdag sa forma ng motor. Ayan, so diba? So tapos dito, ayan yung kanyang napakalinis na naked handlebar. May kalakihan yung kanyang tangke na kulay flat black. Maayos din ang kanyang handle grip na may malambot na clutch lever. Ayan, may end bar. Kompleto yung mga switches dito. Sa kaliwang bahagi ay yung passing light, high and low, torque left and right signal, may horn, tapos switch ng hazard light. Alright. Ayan mga dude, so ito yung sa pinakababa, yan yung hazard light. Ayan, yung switch ng hazard light. Ayan, focus natin. Ayun. Ayun. Ayan yung hazard light, tapos yung busin. And then dito, bilugan yung gauge nya. Tapos dito sa kanang bahagi, ayan, may kill switch, may park light, tapos may electric starter. Ayos na ayos yan, lalo na yung kill switch. So ayan yung kanyang tangke. Ayan, naka-emboss dito yung Rusi sa gilid, tapos may decals lang na ayan, kulay silver. Ayan mga dude, so punta tayo dito bandang unahan. Ayan yung kanyang signal light, o diba, ang pogi tingnan. Tapos yung kanyang telescopic fork na inverted. Ayan, napakalaki ng kanyang disc brake. Ayan, so dalawang disc brake po yan, left and right, tapos may reflector dito. Dagdag ng visibility yan sa gabi, lalo na kapag natapatan ng ilaw. Alright, ayan yung kanyang busina, present dito, dalawa na rin yung busina niya. Ayan yung kanyang makina dito sa left side. Diba, angas ng forma. Pababa dito sa may sidings niya, may classic 250i na naka-emboss.
Ayan, ayan yung kanyang change gear pedal, and then yung apakan ng driver. Ayan yung side stand niya. Ang apakan ng back ride natin. Alright, so natitiklo po yan. Tapos yung kanyang shock dito sa likuran. Ayan yung kadena, tapos yung chain cover. Alright, dito sa likurang bahagi mga dude, ayan yung kanyang shock. O diba, dibaso na yan. Tapos yung andulo ng kanyang tambucho, ayan, kulay silver. Pero majority kulay black talaga, flat black. Ayan. So kung titingnan mo dito sa bandang likuran, ayan yung kanyang napakalaki at malapad na gulong dito sa hulihan. Ayan yung kanyang disc brake, yung caliper niya. So maganda talaga to kasi nakamags na to kahit naka-tube type siya. Ayan yung pitok. O diba, halatang tube type siya. So dito naman sa likurang bahagi, ayan yung kanyang grab bar. So naka-chrome siya. And then yung bilugan na kanyang tail light. Tapos yung classic na classic din na signal light. Sa baba meron ding reflector. O ayan yung kanyang tail light. Tapos yung reflector sa baba. O diba. So pasadahan natin dito sa may right side. Ayan, so may naka-emboss pa na Rusi sa tangke. Ayan. O tapos dito may nakasulat na 1.3 liters sa kanyang makina. So talagang yung oil mo dapat 1.3. Ayan. So ayan yung kanyang tambucho. Sakto lang din yung haba. Tapos dito sa sidings meron pa rin classic 250i fuel injection. Malambot yung kanyang upuan. So classic na classic din yung kulay niya. Ayan yung tambucho niya. And then yung elbow. Tapos dito may lagayan ng mga tools. Alright. So diba, napakatindi ng kanyang kulay. Flat black. So brusko yung datingan. Tapos yung kulay binagay talaga. Yung kanyang brake pedal sa likod. Tapos yan yung apakan ng driver. Ayan o. Ayan, apakan ng angkas sa likod. Alright, classic 250i sa gilid. Ayan, tapos kapag dumako tayo dito sa may unahang bahagi, ayan, so present dyan yung isang horn. Tapos yung napakatibay niyang front fender. Ayan o, ang kanyang malaking gulong sa unahan. Ayan. Ayan mga dude, so ayan yung Rusi Classic 250i fuel injected. So ang kanyang price ilalagay ko na lang sa screen dito sa may bandang hulihang bahagi ng ating video. Ayan, sa mga mahilig sa mga classic bike dyan, so alam ko naman na walang kaso or hindi importante sa inyo kung anong brand ng motor kasi wala kayong brand war. Basta naka-classic talagang ox na ox sa inyo yan. Sa mga baguhan sa motor dyan na mahilig sa classic, hindi ka rin dito mabibigatan dahil may bigat lamang ito na 133 kilograms. So ayan yung kanyang seat height, 790mm. Kaya kung halimbawang ikaw ay mga 5'4", medyo mahihirapan ka dahil ang height ko ay 5'5", medyo tingkayad na tayo dito. Pero nung sinubukan ko yung bigat ng motor na to, hindi nga ako nahirapan na i-center stand ito dahil maganda din talaga yung kanyang grab bar. At naka-promo din ang motor na to dahil medyo bumaba yung kanyang down payment. Ang dating down payment ay nasa 12,000, ngayon bumabo ng 7,000. Ayan mga dude, so sa palagay nyo ba sulit ang presyo ng motor na to na nagkakahalaga ng 96,000 sa mga ipinakita ko sa inyong features at specs ng motor na to? So comment down below mga idol, so mababasa ko lahat yan. At masyado nang humaba ang ating video ngayong araw, so that's it for today mga dude. So nawa ay nakatulong sa inyo ang video na to para sa mga nagbabala kumuha ng motor pero walang idea kung anong motor yung kukunin nila. So ayan. Alright, so hanggang dito na lang video natin ngayong araw. So kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay muli inanyayahan ko kayong mag-like, mag-subscribe, and then i-hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Once again, maraming salamat mga dude, mga idol. So nandito tayo ngayon sa Rusi Antipolo. So maraming salamat din Rusi Antipolo dahil pinaunlakan nyo ang aking munting channel para makapag-vlog dito. Yo, what's up? Magandang araw mga dude. For today's vlog, i-review natin yung isa sa mga motor na pasok sa budget at the same time kilalang brand. Kung ikaw ay naghahanap ng isang cruiser bike na pasok sa budget, di naman siya express pay legal pero mukhang big bike. Kung ikaw ay mahilig sa retro bike na cruiser, ang video na to ay para sa iyo. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Tara, punta tayo sa Benelli para i-feature ang Moto VE Boto Honda. This is Dotmar TV. At huwag na natin patagalin to. Tara, let's see. At
ayan na nga mga dude, nandito na tayo sa Venelli. Ayan, so napakatagal na pala ng brand na to, since 1911 pa. So ayan, kung nakikita nyo, nakakapote tayo kasi biglang umulan. Nandito na tayo sa may Venelli, napakaganda, napaka-aliwalas ng kanilang ambience. So ang Venelli mga dude ay isang European brand, currently owned and manufactured by China. Before, nagpo-focus sila sa mga mid and smaller displacement, pero kung nakikita nyo, talagang marami na rin silang mga big bike, at talagang ang iba, ang pagkakilala dito sa Venelli ngayon ay dealer ng mga big bike. Dumako na nga tayo sa motor na ating i-review ngayong araw, ang Benelli Moto V200 Evo. Punta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 197cc, 4-stroke, 2 valves, liquid cooled, fuel injected, single overhead cam, single cylinder, 5-speed transmission, at may 12.7 horsepower at 7,500 RPM, at may torque na 13.9 Newton meter at 6,000 RPM. Ang fuel tank capacity niya ay 11.8 liter, ang dry weight niya ay 156 kg, ang SRP niya ay 125,000 sa ngayon. Ang looks ng cruiser bike na to ay napakasimple, retro vibe, ang lakas ng dating, old school design, walang kaartihan. Medyo mababa siya talaga pero medyo mahaba. Dahil cruiser, mataas yung handlebar niya. Yung apakan niya naman ay medyo nasa unahang bahagi. Ang kanyang brake pedal, tapos yung change gear pedal ay bandang unahang bahagi. Para yung posture mo ay nakarelax, medyo nakarelax siya. Para sa akin, ang motor na to ay modern classic. Kasi yung ibang retro bike ngayon ay talagang nagpo-produce pa rin ng carb, pero ang isang to ay naka FI na siya, kaya medyo modern siya. Pero yung looks niya naman overall, lalo na dito sa harapan, sa kanyang mga bilugan na mga signal light, tapos sa round din na kanyang headlight, tapos sa gauge niya round din, ay talagang napaka retro na retro yung vibe niya. I-walk around review na natin yung motor na to. Tara, let's go. Ayan mga dudes, so nandito tayo sa may Venelli Antipolo. So unahin na nga natin tong sa unahang bahagi. Parang bumalik tayo sa nakaraan dahil kitang-kita nyo naman na talagang napaka-retro vibe ng datingan ng kanyang headlight. Bilugan, pati yung kanyang dalawang signal light. Classic na classic ang datingan ng isang to. Ayan, so pagbaba dito, ayan yung kanyang telescopic fork at ang kanyang fender na ginamitan ng napakatinding metal, napakatibay. Halos ayaw mabend. Ang kanyang braking system dito sa unahan ay hindi ABS, pero napakalaking disc brake, tapos may dual fat caliper. Ayan yung kanyang telescopic fork pataas. Ayan, medyo malaki yung kanyang telescopic fork. Tapos yung kanyang susian dito, ayan yung kanyang ignition switch. Tapos yung lock ng steering wheel nandito din sa bandang ilalim. Matte black ang kulay ng kanyang chassis. Dito sa kanyang tank, ayan, naka-emblem yung Pizarro B, tapos yung Moto B, ayan, tapos sa bandang ibaba may Benelli. Tapos dito sa kanyang makina, ayan, meron Benelli pa rin. Yung kanyang apakan dito, medyo bandang unahang bahagi, tapos yung kanyang brake pedal. Para yung posture nyo, medyo relax talaga siya. Ayan, present yung kick. Goods yan sa mga mahilig mag-long ride. Ayan, di ka matatakot pagka nawalan ka ng battery. Ayan, dito sa may side, may sticker na 200 Evo. Ayan, yung side dito ay combination ng parang gray tapos matte black. Tapos sa tank, dito sa bandang hulihan, may naka-logo na parang lion. Alright, so yung footrest, yung apakan ng angkas mo, ayan, foldable din siya. Magandang metal yung ginamit. And then yung kanyang muffler. So, sakto lang yung haba ng muffler niya, combination ng matte black, tapos yung parang headguard niya na gray. And then dito, dibaso yung kanyang shock dito sa may hulihang bahagi. Dual fat yung kanyang caliper dito. Braking system niya dito, tapos disc brake na rin. Alright, tapos dito may reflector. Left and right na po yan. Dagdag visibility sa gabi. Tapos sa bandang ibabang bahagi, meron ding reflector. Tapos yung kanyang cushioning dito, yung upuan, malambot siya. Hindi siya matigas, hindi din siya masyadong malambot. So, sakto lang yung lambot niya. So, ayan, round din yung kanyang taillight. O, diba? So, ang kanyang fender dito ay matte din, kulay matte. Matte black. Alright. So, ayan yung kanyang lagayan ng plate. Tapos yung reflector dito sa may hulihan. Goods na goods yung mga reflector na yan, so dagdag ng visibility lalo na sa gabi. Alright, so dumako tayo dito. Alright, yung kanyang size ng gulong dito sa may hulihan ay 130 by 90 by 15, tapos sa unahan naman ay 90 70 by 17. So mas malaki yung sa unahan niya kumpara dito sa may likuran, pero tingnan nyo naman, napakalaki ng kanyang gulong sa hulihan. So goods na goods yan. Pag titingnan mo dito sa may side, ay napakapogi ng motor na to, di ba? Lupit.
Ayan, yan yung makikita natin. So, ayan, dumako tayo dito sa may left side. So, nakikita nyo present yung horn niya dito sa bandang ibabang bahagi. So, ang makina ng motor na to talaga mga dude, ayan, napakalinis tingnan. Ayan, may Benelli dito sa babang bahagi ng tangke. Sa sidings, ganoon pa rin, may sticker na 200 Evo. Kapag ka cruiser, walang compartment yan, kaya meron siya ditong grab grill kung gusto mo nang mag-install ng saddlebag para lagayan mo ng mga gamit. Matte black yung kanyang swing arm. Ayan, present pa rin yung chain guard. Ayan, tapos ito, nandito din yung footrest. Ayan, so ayun yung kanyang makina dito sa left side, yung Benelli na brand dito naka sticker. Alright, yan yun. So kung nakikita nyo, wala siyang carb dahil FI na nga siya. Tapos dito sa itaas na bahagi, ayan yung kanyang side mirror dito sa left. Tapos yung mga switches niya dito sa may left, high beam, low beam. Tapos yung round niya na gauge. Tapos dito naman sa right side, yung kanyang side mirror. Tapos yung mga switches dito sa right side. Ayan. So naked handlebar, matte black pa rin yung kulay. Tapos yung takip ng tangke niya, ayan, disusi yan. Alright, yung tangke niya napakalaki. Yung kanyang clutch napakalambot, hindi siya masyado matigas, hindi din malambot. So sakto pa rin. Tapos yung kanyang brake lever, ganun din. Hindi rin matigas, hindi rin malambot. So ayan, disusi ang lock ng kanyang tangke. Alright, so ito naman yung kanyang looks dito sa may left side. Alright, so ayan, naka side stand tayo. Yung motor na to ay walang center stand. Ayan, diba? Ayan, dekade na siya. Ayan yung kanyang sprocket dito sa hulihan. Ayan. Front and rear wheel ay naka-mags type na. So, goods na goods mga dude. So, tingnan natin yung kanyang seat height. Ayan, kung nakikita nyo. Oh, sakto lang sa height natin. Ang height natin ay 5'5 hanggang 5'6. So, ayan, sinukat natin. Goods na goods. Nakakapote pa tayo dyan. Inabutan tayo ng ulan papunta dito sa Benelli. So, alright. Ayan, oh. Oh, diba? So, ayan yung sukat natin. So, mas aayusin natin yung camera. Ayan. So, inayos ko dito yung camera para mas makita nyo. Alright. So, ayan yung tangkad natin. 5'5 ang height. So, ayan. Nakatayo tayo. Tapos, ayan. Nakaupo. Alright. So, sakto lang sa mga Pinoy na hindi binayayaan ng ganun katangkaran. Alright. So ayan mga dude, so kung nakikita nyo, dalawang kulay yung available nila dito, yung gray or yung silver, tapos yung kulay black, matte black. Alright, so ayan yung dalawang unit nila dito sa may Benelli Antipolo. Anong masasabi nyo dito sa cruiser bike ng Benelli, ang Moto V Evo 200? So swak ba siya sa panglasang Pinoy? So comment down below naman mga dude. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So nandito tayo sa Benelli Antipolo. So ilalagay ko na lang dyan sa may ibabang bahagi ng ating video. That's it for today. Kung abot ka hanggang sa uling bahagi ng ating video, baka pwede naman pakilike, subscribe, and then hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Thanks for watching. Bye-bye.